Maraming netizens ang naintriga sa hiwalayan ng engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Isa na rin ang tungkol sa tinutuluyang condominium unit at tunay na pinagkakakitaan ng dating aktor, gayong hindi naman daw ito aktibo sa showbiz. Unang sumambulat ang tungkol dito sa Showbiz Now na ni Christopher Min, kung saan nakarating daw sa kanya ang ginawang pagpapaimbestiga ng kampo ni Bea kay Dominic tungkol sa kabuhayan nito. Napag-alaman daw na ang condo unit na tinutuluyan nito ay pagmamay-ari raw ng isang kontrobersyal na politiko. May pabitin rin si Christy na netizens na lang daw ang mag-isip kung ano ang koneksyon ni Dominic sa nabanggit na politiko at bakit ito ang boss niya. Dalawang bagay tuloy ang spekulasyon ng mga netizens. It's either may gay benefactor si Dom o involved sa illegal na gawain. Sa latest episode naman ng OJ Diaz Showbiz Update, sinabi ni OJ na kaya hindi daw nakapangalan kay Dominic ang condo unit na tinitirhan niya ay dahil nangungupahan lang siya rito. Marami raw kasi ang nagtatanong kung paano niya na-a-afford manirahan sa ganoong klaseng high-end na condo unit, gayong hindi nga naman daw siya aktibo sa showbiz. Speaking of kabuhayan, sa mga nagtataas daw ng kilay sa kung ano ang pinagkakaabalahan ni Dominic, may sariling multimedia company o production house si Dominic na nagkukomisyon sa iba't ibang brand companies para gumawa ng AVP o audiovisual presentations. Ang pangalan daw ng kumpanya nito ay Black Peak Media Production na malaki rin naman daw ang kinikita. Pero sa dating at looks daw ni Dominic, hindi raw talaga maiiwasang maisipan siyang namamakla o may gay benefactor na nagsusustento sa kanya. Na tipong sadyang lapitin lang daw talaga ang naturang aktor. Huwag daw sanang ma-discredit si Dominic dahil kumikita rin naman daw ito sa kanyang negosyo, endorsement, pero sa asset and properties daw ay talaga namang lamang na lamang si Bea. Tinangka rin daw makipag-ayos ni Dominic Roque kay Bea Alonzo pero bokeh raw at lumipad pa Singapore ang aktres kasama ang pamilya. Simula raw nang maghiwalay at pumutok ang chikang hindi na nga matutuloy ang kasal nila ng fiancé na si Bea Alonzo. Halos hindi na raw lumalabas ng condo unit niya ang aktor na si Dominic Roque. Samantala nagsalita na ang di umano'y sugar daddy ng aktor na si Dominic Roque sa kanyang naging panayam nang maitanong sa kanya ang tungkol sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Sinabi niya, masyado namang mababa ang tingin niyo sa mga taong ganun, na ang ibig sabihin na ang lalaki ay nakikipagrelasyon rin sa isang lalaki. Matipid man ang kanyang naging sagot pero pinasisinungalingan niya ang lahat ng mga paratang na pilit na ibinabato sa kanya. Dito na tayo sa politiko. Sinabi ko nga po kanina na dalawang senador po ang tumawag sa akin, si Senator Rapi Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada. Natural lamang po na reaksyon niya ng mga politiko ngayon. Kasi hindi lang po showbiz ang binubulabog ngayon ng hiwalayang Dominic at Bea dahil meron ngang nadamay na politiko. Di ba? Di ba, Romel? Ano ba ang tanong mo dyan? Nako, eto na nga, maghihingi muna ako ng sorry sa aking mga kaibigan, nanay, na patuloy na nagme-mensahe na baka sabihin niya, suplada po ako. Wala po akong masasabi sa inyo, ngingitian ko lang po kayo dahil alam niyo naman po, ito ay antayin natin ang panahon ang mag-reveal kung sino siya. Okay. Diba? Ay, yan din ang sinagot ko rin kanina kaya Kuya Rafi at saka kay Senador Jinggoy, halakhak, puro halakhak. Nanay, sabihin mo na, sabi ni Kuya Rafi, yung mga kasama kong politiko, binubuliglig ako, tinatanong ako, tanongin mo naman sa nanay mo kung sino yun para malaman natin. Si Senador Jinggoy naman, nanay, nasa Senado ba yan politiko? Nasa mababang kapulungan? Ano ba? Anong posisyon niya? Wala akong sasabihin. Sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng issue at hindi kami. Yun ang aking taya dito. Kailangan siya ang magpaliwanag kung bakit lumulutang ang kwentong ito. Hindi pwedeng kami. Dahil hindi naman kami involved hindi naman kami sangkot. Diba? At saka, ang daming sources, kalat na kalat ito. Alam mo, Dominic Roque, na meron kang kailangan sabihin. Alam mo na meron kang dapat na linawin.
Hindi namin sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip, sa iyo dapat manggaling. Hindi Yun ang sa pinaka. amin. O ang burden of, di ba naman, ang burden of proof, ika nga sa korte, ay wala sa amin. Nasa iyo yan. Yun yon. Okay. Eto. Sige, Romel. Sige. Kaya nga, antayin lang po natin. Alam mo, Nay, eto pa, pinsan ko na sa Abra. Abra to. So, sabi niya, Kas, ano to? Sino ba to? Sabi ko, Kasin, alam na this. Sa mga susunod na panahon, lalabas din yan. Wag mo naman ako kasi syempre sasabihin mo, naku, pinsan ko kasi yan si Romel Chica, galing sa akin. So, paano? Diba? Eto. Kung alam si John ito kung alam ni Dominic na may dapat siyang ipaliwanag tungkol sa politiko, alam din kaya ni Bea Alonso kung ano ang kwento. John, diretso kung sasabihin sa'yo, oo. Alam ng partido ni Bea Alonso. At alam ko, sa opinion ko, isa ito sa maraming dahilan kung bakit ang paglakad papunta sa altar ay hindi matutuloy. Yun ang alam ko. Yun lang pwede po akong mali, pwede rin po akong tama. Piliin na lang po natin. Basta isang bersyon lang po ng tama ang totoo sa buhay na ito. Wala pong dalawang bersyon ng katotohanan. Correct. Yun. Maraming kwento kayong mababasa at naririnig, kaya sabi ko nga sa inyo, dito kayo tumutok para alam nyo ang tunay. Dito tayo sa totoo, ika nga.